Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? I know that as we speak, you are all staying at home. Maybe some of you are having your breakfast o baka yung iba naman ay working from home on a Sunday. I don't know. Alam ko lang po, lahat tayo ay nasa bahay ngayon because of the enhanced community quarantine. And talking about our ECQ, it has been more than a month since our community quarantine has been implemented. At ilang linggo na rin po tayong nagkikita-kita here on Facebook. And having said that, salamat po sa patuloy na panonood ninyo ng ating worship service here on Facebook live every Sunday. And in line with the continuous implementation of our ECQ, our church, ang DCCI po ay patuloy na tumutugon sa mga relief efforts para sa mga taong nangangailangan at patuloy din po kami tumatanggap ng mga tulong donasyon, whether be through cash or in kind. So sa mga nais pong tumulong, makipag-ugnayan lamang po tayo sa DCCI Board of Trustees. And para naman po sa inyong mga tithes and offerings, you can still give your tithes and offerings for our church. Kindly coordinate as well to our Board of Trustees ng DCCI. And also, we highly encourage everyone to please connect to our pastors if you have prayer requests. You can send them a private message on Facebook Messenger, or if you have their contact number, pwede nyo rin po silang i-text para sa inyong mga prayer requests. Our pastors are available for your prayer requests. And syempre, good news, aside from having our official Facebook page, DCCI has its own YouTube channel. It's DCCI Online. So if you have YouTube account, kindly subscribe to DCCI Online, where you can watch our Sunday service live, and you can also share it on Facebook so we can reach and bless a lot of people. And lastly, you can take out your Bibles now and prepare our heart as we worship together online, because our worship service will start in a few minutes here on Facebook. Blessed morning po sa bawat isa. May nabasa po ang isang statement, sabi po dito, our effectivity to face our battle is dependent on our source of strength. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. And today, we fight the same battle. Katulad po na nangyayari ngayon. Ang pinagkaiba lang po ay, we're not fighting alone. We have a God who on our side na lumalaban kasama natin. Hindi man po madali, pero hindi ka man nag-iisa. Bukod sa Diyos na tapat, we endure the same challenges together, and that's how we grow. Sabi nga po sa Romans 8 verse 18, para sa akin, ang pangapaghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Kaya mga kapatid, keep pressing on, keep enduring, keep fighting the good fight of faith. God has your back. Let's raise and shout, Hallelujah! Amen. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Say, I'm gonna sing in the middle of the storm.
is alive. Hallelujah! I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear lost your hold on me. I'm gonna say, I'm gonna stay in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 let's sing a little louder. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. sing a little louder, In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. sing a little louder, My weapon is a melody. sing a little louder, Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. 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 In the presence of my enemies, I'll raise a hallelujah. Louder than the unbelief, I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody, I'll raise a hallelujah.
are worthy, Lord, of every praise. Lord, you are worthy, Lord God, of our breaths, Lord. Hallelujah, Lord God. This morning, Lord, we're going to worship you, Lord God, and lift your name high, Lord. Continue, Lord God, to lead our hearts, because we are thankful, Lord God, on what you've done to us, Lord. We thank you, Lord God. Hallelujah, Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lead me in your love. You lead me in your love.
there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Not be shaken. What a
hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Father. Purihin ka, pinupuri ka namin. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Father God. Panginoon, ikaw po yung patuloy na itinataas namin sa oras na to, Panginoon. Lord, we glorify your name. Tunay nga, Panginoon, yung sabi dun sa awit. Powerful ang pangalan mo. And we believe in it. Mas lalo sa ganitong panahon, Lord, ikaw yung takbuhan namin, Panginoon. Sa iyo kami lumalapit. Lord, alam namin na sa sitwasyon namin ngayon, Panginoon, you are more powerful. You are more powerful, God. Sa kung ano man yung pwedeng maging hadlang sa puso namin, Panginoon, you are more powerful. Yung love mo sa amin, yung name mo, mas malakas pa. At sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. And Lord, patuloy kami na nagpapalinis ng puso't isipan namin sa iyo, Panginoon. Lord, we continue to commit ourselves to you, God. We continue to build our life in you, Lord. We continue to put our trust in you, Father, mas lalo sa ganitong panahon. Lord, sa
Sa iyo kami nagtitiwala at ikaw po ang bahala sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magturo sa amin, Panginoon, at patuloy na mangusap sa amin. Kung ano man yung gusto nyong sabihin sa amin, Panginoon. Lord, we open up our hearts, our mind to you, Father. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Salamat, Lord, sa oras na to for another opportunity to give praises to you, God, to worship you, Jesus. This is a meaningful time, and Lord, we cherish it. We worship you, Father. Ikaw lang po yung itinataas namin sa oras na to, Panginoon. Ikaw yung itinataas namin sa buhay ng bawat isa, sa bawat family, Lord God. Let your Spirit flow, God. Let your Spirit flow in our hearts, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung patuloy na sumama sa amin sa linggong ito, sa aming activity this Sunday. Thank you, Lord, for your goodness, for your grace na naranasan namin muli for the whole weekend. We glorify your name, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Okay. Good morning po sa lahat. Magandang umaga. At mangungumusta po uli ako sa inyo. Kasi talagang weekly o every Sunday ang ating pagkikita sa pamamagitan ng live stream tulad nito ngayon. So welcome to everyone who's joining us at nanonood sa ating live stream ngayon. And wishing and hoping that you are going well, doing well. Kasi we know that we have God with us. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ang ating protection. Ang Diyos ang ating provider. Sa kabila ng we don't have everything. Meron tayong mga pagkukulang. But God is still faithful. Yon ang the best thing. Yon ang maganda. Okay. Thankful tayo sa ating production team. Medyo na iba yung ating setup ngayon. Ngayon ay nakatayo na tayo. Eto at meron tayong pulpit. So mas may freedom tayo na gumalaw, kumilos. So thank you tayo sa
ating technical, sa ating sounds, ating music ministry, si nagmaman ng camera, at lahat-lahat. Thank you. Talagang thankful ako na kayo ay gift, kayo ay regalo ng church, ng Panginoon, ng Diyos sa ating church. So, okay. This morning, this Sunday, ay mag-uusap tayo ng another text at ito ay lalagyan natin ng pamagat na When Jesus Speaks. Yun yung ating title, no? When Jesus Speaks. Na nakakatuwa na yung iisang topic, iisang issue halimbawa, isang paksang usapin, pagkatapos, pag marami ang magsasalita tungkol dito, katulad nung mga infos about COVID-19. So, iba-iba. Maraming mga detalye na medyo nagkakaiba-iba sila. So, ang nasasabi ay hindi exactly the same. Maraming tinig, maraming mga naririnig sa mundong ito. Depende kung sino yung nagsasalita, depende kung saan tayo nakikinig at kanino tayo nakikinig. Pero, ang isang talagang kakaiba ay kapag si Jesus na ang nagsabi, kapag si Jesus na ang nagsalita. But when Jesus speaks, it completely says all. Pag si Jesus na ang nagsabi at nagsalita, yun na yun. The total difference, yung buong kaibahan sa anuman ating naririnig at sino mang nagsasalita. Magbibigay tayo ng mga instances, magsishare ako ng ilan lang. Doon napakarami nito siyempre sa Biblia, sa Bagong Tipan, sa 4 Gospels. At halimbawa, sa Matthew 9:20 to 22. Ito ay pangyayari na isang babae ay inaagasan ng dugo for 12 years. Imagine that. So meron siyang bleeding for 12 years. And then, sabi doon sa kwento, sa narrative, itong babaeng ito ay nagpunta siya sa iba't iba at marami ng mga doktor. Of course, pagpupunta sa isang doktor, sa ibang doktor, sa ibang doktor, ay merong mga recommendations, merong mga sinasabi. Maaring iba-iba. Pero ang pagkasabi doon ay naubos na ang kanyang resources, naubos na ang kanyang pera, naubos na lahat sa pagpapagamot. And then, hindi siya gumaling, kundi mas lalo pang lumala. Wow! Yun ang masaklap. Yun ang mabigat. For 12 years, yun ang kanyang difficulty. Yun ang kanyang suffering. Siguro kung ilagay natin sa ating panahon ngayon, parang namimiss ko at naalala ko, yung kapag ka mga senior citizens natin sa church, especially pagka mga babae, mas makwento ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Of course, di ba? So ito yan. Kapag ka merong pinag-uusapang bagay, talaga namang bawat isa ay may ibibigay na suggestion. Halimbawa, pagdating doon sa makakatulong sa sakit o karamdaman, merong magsishare ng herbal. Sasabihin niya, ako, sambong ang aking iniinom. Yung isa, banaba. Yung isa, kung ano yon, no? Aywan ko, halimbawa, si Jack, kung si Jack ay isang herbalist, baka sabihin niya ay yung bulaklak ng kalachuchi. Ano, Jack? Parang ganun ba? Okay. So, iba-iba nga. Pero, eto yon. Doon sa babae na merong issue of bleeding for 12 years at iba't ibang doktor ang kanyang pinuntahan, naubos ang kanyang pera, pero ito yung moment, ito yung
time nung siya ay narinig niya si Jesus na nangangaral at alam niya, nagpapagaling, siya nagpumilit na pumunta. Na kahit napakaraming tao, nagsikap siya at sinabi niya, pipilitin ko na ako'y makalapit kay Jesus na kahit yung laylayan lamang ng kanyang damit ay aking mahihipo, ang kanyang pananampalataya ay ito, ako ay gagaling. Wow, what a faith. What a faith. Now, when Jesus speaks, nung nangyaring yon at nahipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka na ng iyong pananalig. At noon din ay gumaling ang babae. Talaga namang tapos na ang kanyang problema. Doon nagwakas yung kanyang 12 years na pahirap at pasakit dahil sa kanyang karamdaman. When Jesus speaks, nagkaroon ng tuldok, ng period sa kanyang problema. Another one, sa Luke 5:18 to 20. Ito naman ay yung isang taong paralitiko. At sa dami ng mga tao na si Jesus ay nasa loob yata nasa loob ng tahanan o ng bahay, hindi sila makapasok. So ang ginawa ng mga kaibigan ng paralitiko ay iniakyat siya sa bubong at doon from the roof, doon siya ibinaba at tapat na tapat mismo kung saan naroon si Jesus. Hindi natin alam kung gaano katagal from since birth yung kanyang pagiging paralitiko. Pero ito uli, when Jesus speaks, eto yun. Ang sabi niya, kaibigan, sabi ni Jesus, pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan. Mga kapatid, hindi lamang siya pinagaling, kundi ang sabi ni Jesus sa kanya, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Hindi lang physical healing, kundi forgiveness of sin. Yun ang nai-offer ni Jesus. Kapag si Jesus ang nagsalita, ibang-iba. Another, Matthew 4:18 to 21. Ito naman ay patungkol sa pagtawag ng ating Panginoon para sa pagsunod sa Kanya. Ito yung mga mangingisda na later ay nagiging disciples niya. So, nagpunta si Jesus doon sa tabing dagat, nakita niya itong mga mangingisdang ito, and then sinabi niya, when Jesus speaks, ang sabi niya, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Mula noon, nagkaroon ng turnaround. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga mangingisdang yon at naging kanyang mga alagad. Look at it. Look at this. Look at that. Tingnan nyo. When Jesus speaks, merong mangyayari. Merong kaganapan. Merong himala sapagkat iba si Jesus sa lahat ng mga nagsasalita. Ngayon ay dadalhin ko kayo dito sa isang pangyayari din na si Jesus din ay nagsalita at ito ang pangyayari kung saan nagkaroon ng nakaranas ang mga disciples ng malakas na unos, ng storm, ng bagyo, nung sila ay nakasakay sa bangka sa gitna ng lawa. Okay. Ito ay sa Matthew 8:23 to 27. Alam na natin itong story na to. Madalas na natin itong naririnig. Sabihin natin parang paborito ito ng maraming mga mangangaral na ipangaral at ituro sapagkat
talagang powerful, kahanga-hanga. Now, pero this morning, this Sunday, ang isang purpose, ang isang goal ng aking pag-share ng passage na ito ay para hindi lamang, i-remind tayo, hindi lamang ma-refresh yung ating memory, yung ating mind, but let's go personal. Let's go deep, deep down in our heart. Ganito yan. During and after itong COVID-19 pandemic na ito, at sa atin po, sa NCR at ibang lugar ng Pilipinas, ay extended po tayo ng ECQ natin until May 15. Ibig sabihin, ay hahaba pa yung ating pagiging stay at home, no work, no pay, etc., etc. Kailangan ng quarantine pass at pahirapan, pila sa Pure Gold dito sa Pantok at iba pa. Mahirap, hindi madali. Okay, now, during and after this situation, deep in our hearts, sa ating personal na buhay, ito ang aking tanong. What does this situation teaches us? Itong sitwasyong ito, ano ang itinuturo at ituturo nito sa atin? What do we have to learn, especially with God, especially with Jesus, especially with the Word of God? Of course, dito sa ating passage, sa teksto, titingnan natin, what have the disciples learned, what have they experienced from that situation in the middle of the storm. Nung sila ay nasa gitna nung unos nung bagyo na yon, na sila'y nakasakay sa bangka. Now, tingnan natin ngayon at babasahin natin sa ating Biblia, sa English, sa NIV. Babasahin ko po. Matthew chapter 8, 23 to 27. Then, referring to Jesus, got into the boat, and his disciples followed him. Without warning, furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us. We're going to drown. So, yan ang sinabi ng mga disciples. And then, verse 26, Jesus replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. And then, 27, the men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obeyed him. Wow. Matindi, no? Bigat. So ito yung pangyayari. Now, tingnan natin. I-verse by verse natin ng pagtalakay. Verse 23, ang sabi doon, his disciples followed him when Jesus was on the boat. So, sumunod ang kanyang mga alagad. Naroon si Jesus, umakyat sa bangka, sumunod ang kanyang mga alagad. Makikita natin dito yung pagsunod, the following, pagiging follower of his disciples to their master, to their Lord, ang Panginoong Jesus. So sila ay mga Jesus followers. Talagang dumidikit sila. Talagang sumusunod sila. Talagang sumasama sila. Sapagat alam natin, for 3 years or 3.5 years, bilang disciples, tinuruan sila ni Jesus. Dinisciple sila ni Jesus. Sapagkat
after 3 years or 3.5, ang ating Panginoon ay babalik na doon sa Ama, sa langit. Alam natin ang kwento. And then, ang magpapatuloy ay ang kanyang mga alagad na kanyang mga tinuruan. So, yun ang ating nakita at yun ang ating natutunan. Sa atin kaya, ngayon, sa atin, ay bilang mga alagad o bilang mga Kristiyano o bilang mga tagasunod, bilang mga mananampalataya, paano natin sundin ang Panginoon? Paano tayo sumunod sa ating Panginoong Jesus? Kung kinikilala natin na siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating master, at tayo ang kanyang mga lingkod. Of course, hindi natin magagawa yung nagawa at ginawa nila ng mga alagad at that time, iba yung ating panahon ngayon. But we can follow Jesus. We can follow His teachings. Kung ano yung tinuro ni Jesus na makikita natin sa Biblia, susundin natin, susunod tayo, sapagkat yun ang turo niya. Susundin natin yung mga examples niya, life examples, yung kanyang principles, principles in life, principles in doing the will of the Father, principles in doing service, principles in doing ministry for people. Wow, when it comes to mga sacrifices, kung tayo ay nag-iisip ng pagsusumikap o sakripisyo bilang mga disciples, bilang mga mananampalataya, always go to Jesus' principles in life and His actions and His doing service and His ministry. Doon natin natututunan yung humility. Nagtuturo siya ng kababaang loob. Nagtuturo siya palagit, ine-emphasize niya yung humility. Ine-emphasize niya yung forgiveness. Itinuturo niya ang maraming mga matuwid at lahat ng katuwiran ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Yun ang ating paraan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Dito sa pagsunod, maraming mga kanta ang mga nabuo nito. Ang ilan lang na gusto kong i-share ay halimbawa, merong song na ganito, Follow Jesus, I will follow Jesus. Where He leads me, I will always follow. So, yun yung song na yun. Ewan ko kung alam nitong mga bagets na ito, mga millennials na ito. Hindi na alam. Hindi nila alam. Alam ito nung mga kaedaran ko rin. Another one. Okay? Ito ay hymn. At paborito ng mga Old Testament people dito sa DCCI. Ito yung Trust and Obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. May Tagalog niyan. At ito ay itranslate ng ating isang pastor na Candelaria ang apelyido. Magtiwala, sumunod kay Jesus, ito ang tanging... okay, that's it. No? Nakalimutan ko yung Tagalog niya. So, and even, naalala ko, maraming mga papuri songs about pagsunod. No? Okay. So, napaka-importante ang pagsunod. Paano tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesus? Lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon, saan tayo? Paano tayo? Ano ang ating pag-iisip? Ano ang ating actions? Ano ang ating attitude? Ano ang ating mga... paano tayo? Paano tayo nagre-react? Paano tayo nag-i-interact? Napaka-importante ang pagsunod sa ating Panginoon. Pangalawa, verse 24. Tingnan natin. Sinabi doon, ang mga alagad ay nakaranas ng bagyo, ng unos sa gitna ng lawa na yon habang sila'y nasa bangka.
ang totoo, hindi lang sila. Tayo din. We really get into life's situations. Yan ang realidad. Walang exempted. Walang exempted. Kahit po tayo ay mga disciples ni Jesus, kahit po tayo ay mga anak ng Diyos, kahit po tayo ay merong karapatan at meron tayong binigyan ng privilege na magiging mga anak ng Diyos. Natawa nga ako, minsan may nabasa ako sa Facebook, sabi ng isang pastor, COVID ka lang, pastor ako. Para napaisip ako, sabi ko, ha? Sabi ko, ba't umaabot sa ganon? COVID ka lang, pastor ako. So, teka muna. Lilinawin natin yan. So, we really get into life situations. Eto sila, ang sabi, without warning. Hindi na akalain na yung pagsakay nila ng bangka, kasama si Jesus, makaranas sila nung unos ng bagyo. Now, sa atin din, maraming mga sitwasyon sa ating buhay, walang warning. Magugulat ka na lang, ha? Ano, bakit ito? Ba't nangyari? Pero marami ding mga sitwasyon na meron tayong warning. Di ba? Halimbawa, yung bagyo, bago dumating sa ating PAR, Philippine Area of Responsibility, ay na-monitor na ng Pag-asa. So, nabibigyan tayo ng warning. Okay. Pero, may mga sitwasyon without warning. Ito yung picture. Tingnan ninyo. Ano ang picture sa time ng mga alagad? Ang sabi sa NIV, furious storm. So, ang salitang furious sa Tagalog parang nagngangalit. Galit na galit. Yung kanilang panahon. At dahil sa grabe yung hangin at yung alon ay malakas at sinabi din yung kanilang bangka ay halos mapuno na ng tubig o mawawasak kaya dahil sa lakas ng alon, eto yon. Merong contrast ng eksena, ng picture. Ano yung contrast? Si Jesus ay mahimbing na natutulog. Wow! Ibang-iba. Ang mga alagad ay takot na takot. Sino ba mang hindi matatakot? Ikaw kaya, Kevin? Punta ka doon sa isla. Tapos makaranas, Kevin, konting alon lang, ewan ko na lang sa iyo. Ikaw, Kyle. Ikaw, Ivan. Ikaw, Milet. Ikaw, Len. Lahat tayo, siyempre. Okay. Pero ito yon. Binabanggit yung mga pangalan ng mga nandito. Pero don't worry, may social distancing kami rito. At may alcohol at etc. So, pero ito yon. Ang contrast, Jesus ay tulog na tulog. Maaaring pagod. Kasi nga, tao siya. Naging tao siya. Kaya normal na tao, napagod siya. Jesus was sleeping. Anong nilalarawan noon? Kalmado lang. Peaceful. Parang still na still. In control. Secured na secured. Si Jesus. Naaalog kaya siya? Oo naman. Oo naman. Kung ano yung naramdaman, naggalaw at kilos ng mga alagad, ganon din si Jesus. Pero sa kanyang loob, sa kanyang isipan, sa kanyang talagang inner man, peaceful, sleeping. So yon ang kaibahan. Now, ito yung makita natin na sitwasyon. Verse 25, ito yon. Verse 25, at dahil sa takot ng mga alagad, eto na. The disciples went to Jesus and shouted, cried, Lord, save us! Panginoon, iligtas mo kami. Malulunod na tayo. Yan ang kanilang sigaw. Yun ang kanilang daing.
They always come and go to Jesus. They went to Jesus sa ganong situation at the time of storm. Why? Because they acknowledge Him as the all-in authority, in control of the situation. They believed. They have learned. Natutunan na nila, nanampalataya sila, kinikilala na nila na si Jesus ang siyang all in authority, in control of life. Ano yung ipinahayag ng mga disciples, yung kanilang takot, yung kanilang fear? Yeah, normal. Declaration of helplessness. Declaration of incapacities. Declaration of insufficiency. Declaration of limitations. Parang tayo din, na? Kagabi, kasi naka-receive ako ng, mainit po, ito ang init. Kanina ay nangungumusta ako sa inyo. Kung ako naman ang inyong kukumustahin, parang style lang ito ng letter writing noong mga 1960s, 70s. Hindi pa uso internet at walang cellphone, etc. Walang text. Okay? Ito yon, sa pamamagitan ng sulat. Kumusta na po kayo? Blah, blah, blah. Pagkatapos, kung ako naman ang inyong tatanungin, so ganun yung palagi, halos, itong mga bagets natin, hindi na nila naranasang gumawa ng sulat. Puro pa text yan at puro ano yan. Okay. Kung ako naman ang inyong kukumustahin, ito po. Anong araw yon na ang heat index ng Pilipinas o dito sa ating lugar ay umabot ng 42? Di ba? Umabot ng 42. Pag sinabing heat index daw po, yun yung actual na nararamdaman ng katawan. Kaya, bunga noon, iba yung aking naramdaman sa aking katawan. Pagkatapos, meron tayong kapatid sa Panginoon na may binigay na yung pang BP, battery operated. Aba, naalarma ako. Alam nyo ba kung ano ang aking BP? 150 plus over 101. Grabe, ang gulat ko. Kinabahan ako. Okay, tapos sumunod ulit after ilang minutes, nagiging 140 plus and then over 90 plus. So bumaba. So kaya, ginawa ko, medyo nagbababad o madalas ako sa aircon para magpalamig and then take my medicine. Kanina, paggising ko sa umaga, 125 over 85. Eto ngayon, bago ako umakyat dito, bago mag-live, nag-BP ako para malaman ko, 147 over 89. Medyo mataas. Kasi talagang dapat 120 over 130. 120, 130 over 80, 85 lang ako. So, eto yun. Now, tayo din sa itong sitwasyon na ito, alam ko, marami na rin sa atin nagsasabi, "Uy, maubos na ang bigas. Uy, maubos na yung binili kong gulay. Maubos na yung binili kong pagkain," etc. etc. "Uy, wala na akong pambili." Ako po, isi-share ko lang. Natutuwa ako na ilan sa aking mga friends, 2 from Jensan, yung isa ay pastora sa Isabela ngayon, sinare niya sa Facebook. May mga church members, nagpadala ng mga gulay, nagpadala ng bigas, at nagpadala ng pagkain. Kasi nga, kailangan niya. Okay, meron din akong kaibigan at asawa niya ay pastor. Sa Tagum naman, Davao, sinare niya. Doon daw kasi, nilalampas-lampasan lang sila kasi nga church. Minsan, lumabas daw siya sa bakuran at nakita niya, mga nagdi-deliver, namimigay.
Tapos sabi niya, "Uy, kami din, bakit? Bakit mo kami nilampasan?" Sinare lang naman niya yun. Na? Ba't mo kami nilampasan? Palibhasa ba church kami? Exempted kami sa relief? Okay, nagpatawa lang siguro siya para nagbiro, pero tinablan naman. Bumalik daw, tapos binigyan sila ng bigas, etc., gulay, etc. Natutuwa ako sapagkat may provision sa ganong paraan. Kagabi, eto na. Meron kasi ako na-receive na parang notification. Paano daw yung mga pastor? Pwede din daw ba maka-avail sa social amelioration o anumang mga ayuda ng gobyerno? So, isinare ko yon. Sabi ko, qualified ba tayo dyan? Ipinasa ko sa isang pastor na kaibigan ko rin. Banggitin ko na, Pastor Anyo. Sabi ni Pastor Anyo, sabi niya, wala namang masama. Subukan natin, baka sakali. Pinasa ko rin kay Pastor George. Pareho sila ng sagot. Try lang natin. Wala namang mawawala. Sabi ko, kayong dalawa talaga. Ang tanong ko, qualified ba tayo? Okay. That remains to see kung makakwalify nga kami. Pero, everyone is affected. Tama ba? Kumusta kayo dyan? Meron pa ba kayong pagkain? Meron pa ba? May pera pa? Pahiram. Hindi pahiram. Paano naman? Pahatid naman sa bahay. Sapagkat no one is exempted. Lahat nangangailangan ngayon. Lahat. And I am grateful. I am thankful to God. Hindi ko babanggitin ang pangalan. But thank God na hindi ko ini-expect, hindi ko inaasahan, merong nagbigay ng cash. Thank God. God bless you, kapatid, for being used by God and nagiging obedient kayo sa galaw at kilos ng Panginoon, ng Holy Spirit by sending me that cash. God bless you. Okay. So, yung sigaw ng mga alagad, "Lord, save us. We're going to drown. Mamamatay tayo at malulunod tayo." Kinilala nila na in our time of helplessness, in our incapacities, in our insufficiencies, in our limitations, there is one that we can depend on. Itong mga alagad na to, they declared their dependence on Jesus. Pwede bang sumigaw kayo ng hallelujah dyan? Uy, yan. Sigaw kayo ng hallelujah. Yan, good. These disciples declared their dependence on Jesus. Jesus! Gising ka naman dyan. Hindi ba kami inaalala? Of course, alam ni Jesus yon. Huwag kayong mag-alala. Alam ni Jesus yon. Inantay lang niya na sila ay sumigaw. Inantay lang niya na sila ay kumilala sa kanya at lumapit sa kanya. Ano nangyari? Dito tayo magtatapos. Dito tayo mag-i-end. Verse 26. Basahin natin. Verse 26. Ang sagot ni Jesus sa kanyang mga alagad, eto yon. And he replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Sa Tagalog, napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bakit kayo takot na takot? Ba't nyo pinairal ang takot? Parang, asan na ang inyong pananampalataya? Referring to, teka, sino ba kasama nyo? Kanino ba kayo nananampalataya? So, yun yung kanyang pinaalala sa kanyang mga alagad. Eto yon. Dalawa ang aking na-evaluate or aking na-analyze o insight na aking nakita rito. Sa mga disciples at that time, sa time na yon ng middle of the storm, eto yon. Faith restored from fear to peace. Kita niyo yung picture kanina? Takot ang mga alagad, pero si Jesus kalmado. Tulog, kalmado. So, faith restored from fear to peace. When Jesus speaks, when Jesus has spoken,
of what He can do. Pag nagsabi at nagsalita si Jesus at sinabi niya, ano ang aking magagawa? Ano ang kaya kong gawin? Ano ang pwede kong gawin? Ang pananampalataya ay mapapalakas, may babalik, mapapalakas, mare-restore. At sinabi niya, He got up, Jesus got up, rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Sinabi lang ni Jesus sa kanyang salita, hangin, alon, tigil. At tumigil, nakinig. Why? Because Jesus has the power and the authority to command. Even nature, even the wind and the waves obeyed Him. And then, faith focused on who Jesus is when Jesus speaks. Ulitin ko, faith focused on who Jesus is when Jesus speaks. Ang sabi sa 27, yung mga tao, talagang natulala o na-amazed sila, namangha sila. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Anong klaseng tao yan si Jesus na yan? Na kahit ang mga hangin at ang mga alon ay sumunod sa Kanya. Yan ang authority ni Jesus. When Jesus speaks, your faith be restored. When Jesus speaks, you will focus on Jesus, who He is. Mga taga-DCCI, mga kaibigan, mga friends, mga nanonood ngayon sa live stream, Christians, or sabihin natin those who are still searching for your faith in God sa iba't ibang paraan. Ito ang aking i-remind sa inyo. Dito sa sitwasyon ngayon, in the time of the storm ng mga alagad, iba, yung ating storm ngayon ay itong pandemic. Storm ba yon? Grabe, akala ko biglang... Okay? Ito sa ating sitwasyon ngayon, ano ang ating matututunan? Well, yan talaga pag live. Ano ang ating matututunan? Sana meron. Sana, and we would say that God only allows things and situations such as this to happen in our life, to happen in this world. Naturally, as the result of the fall of man. So ano man yung mga sitwasyon ngayon, that's God's, ika nga, pahintulot. Pero isang bagay ang dapat na ating malinaw, na ating malaman at matutunan, that God is in control of all this. God is powerful. God is all-sufficient. Why? Alam natin. Siyang creator. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Jesus ang ating Panginoon. Ito lang as I will end. Konting concern ko lang. Thank God, binigyan tayo ng utos. Ipangaral ang kanyang salita. Binigyan tayo ng utos na even to pray in His name, sapagkat merong authority sa kanyang pangalan. Binigyan tayo ng privilege para tayo ay gumawa, maglingkod,
manalangin sa mga may sakit sa kanyang pangalan. And even we believe in prophecy. We believe in prophecy, the gift of prophecy, na through the Holy Spirit ay magpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng Kristiyanong yon ng kanyang kalooban. Pero ito lang yung aking point of concern. Kailangan lang talaga ay in synchronization tayo with Jesus. Kailangan lang talaga, we have to be sure na yun ba ay ipinapasabi at ipinapasalita ng ating Panginoon. Yun ba sa time na yon, yun yung message? Yun ba yung talagang galing sa Diyos? Yun ba yung utos ng Holy Spirit? Alam nyo, ang isang dapat nating matutunan, even sa buhay at ministry ni Jesus, while here on earth, na mababasa natin, hindi nagsalita at nagsasalita si Jesus na hindi kalooban ng Ama, na hindi gusto ng Ama, na hindi in synchronization with the Father. Always, 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 sila ay nakikipag in synchronization. Hindi siya nauna, hindi siya gumagawa ng sarili niya. Always do the will of Him that sent Him. Do the will of Him, Jesus, that sent Him on earth. And that's the Father in heaven. Mga kapatid, when Jesus speaks, kaysa sa mag-focus tayo at makinig tayo, kaysa sa ibang tao, kaysa sa mag-focus tayo sa mga tao, though it helps to be informed, to get information from others, pero saan tayo at kanino tayo higit na makikinig? Saan tayo at kanino tayo higit na matututo na makinig? Saan tayo at kanino tayo higit na ating saliksikin at hanapin sa ating puso, sa ating pagiging Kristiyano? Sino ang ating pakikinggan? Sino ang dapat na ating pakinggan na nagsasalita? Sa panahong ito, dapat ay ating natutunan sa ating sarili ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon. Because when Jesus speaks, He speaks life. When Jesus speaks, He speaks everything. He speaks hope. When Jesus speaks, He speaks assurance, protection. When Jesus speaks, He speaks everything. Let us all pray. And before we pray, merong isang awit na ating aawitin. That's in English and Tagalog. Ito'y mensahe na, who God is, who Jesus is. The beauty of God and the beauty of Jesus. Let's sing it. Join with us in singing this song. Kagandahan mo'y walang katulad at kamangha-mangha. Hindi kayang Ang salita mo ay
sino ang makauunawa Sa pag-ibig at isipan mo? Kagandahan mo'y walang katulad, karangalan ay sa'yo, at ako'y namamangha sa'yo. Tunay ngang namamangha sa'yo. lahat ng papuri Ri ay sa'yo, aming banal na Diyos, at ako'y namamangha sa'yo. Tunay ngang namamangha sa'yo. lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos, at ako'y namamangha sa'yo. Tunay nga namamangha sa'yo. Lahat ng papuri ay sa'yo. Aming banal na Diyos. If this world and in this world it offers fear, it offers pain, frustrations, but Lord God, what you offer amazes us. Who you are, what you can do, what you can give us. It really, Lord, really, Lord, amazes us. Namamangha kami, Panginoon, sa iyong kagandahan, sa iyong kakayahan, sa iyong salita, punong-puno. Kaya nga kailangan namin ito. It's your word. Your word. Rather than the words of the world. The people in the world. And even the wise men, the wise people of the world. Walang makahihigit sa salita mo. At napaka-importante na dito kami sasaliksik, dito kami susuling, dito kami pupunta, dito kami magbabad, dito kami makikinig, dito kami hahanap ng magbibigay sa amin ng pag-asa, ng buhay, ng sigla, ng lakas, ng kagalingan, ng protection, ng kapunan sa aming mga kakulangan at pangangailangan. Thank you, Lord. Patuloy kami nananalangin sa mga nasa tahanan, sa kanilang mga bahay na stay at home, naka-lockdown, anuman ang sitwasyon sa iba't ibang bansa, daw iba-iba, merong mahigpit, merong medyo maluwag, at merong ililift na sapagkat iba yung kanilang lugar doon, walang masyadong virus compared dito sa NCR, compared sa Metro Manila, compared sa Calabar Zone at iba pang mga lugar, Davao, etc. But there is one God.
there is one God that we can come to, we can rely on, that we can go to and depend on. There is only one Lord and Savior, and you are that Jesus Christ. We rely, we depend on you. Thank you, Lord. Patuloy na i-provide mo ang mga pangailangan ng iyong mga anak, ng mga tao. Lord, bagamat ang daming mga pagkukulang, ang daming mga discrepancies, ang daming mga nakakagulo ng mga sistema at mga implementations sa pamahalaan o anuman, mga taong nasa pamahalaan. But Lord, we don't have to rely on them. Teach us to rely on you. Teach us to rely more on you. Because you will not leave us nor forsake us. That's your promise. Pangako mo yan. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ay sapat at sapat. Salamat at salamat at magpapatuloy kami, Panginoon, every day of our lives. We will depend on you. We will rely on you. We'll hear you speak. Hear you speak, Jesus. Hear you speak to us, Jesus. Ito po'y aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Next Sunday, before this live stream ends, next Sunday, first Sunday of May, sapagkat 2 Sundays pa sa May, bago ma-lift ng May 15, 2 Sundays pa, Pastor James would do the Word of God, sharing the Word of God on the coming Sunday, first Sunday of May. See you sa ating live stream sa DCCI. God bless you. God bless everyone. Okay. Thank you for watching DCCI live stream. Please subscribe to our YouTube channel, DCCI Online, for previous sermons and other services. We hope we have been a blessing to all of you during this time. God bless you and see you on the next one.